Ikaw ba yung pinadala ng escort agency? Tanong ko. Napaangat naman siya na tingin sa akin at mukhang medyo nagulat din. Siguro hindi niya inaasahan na isang binata ang i-escortan niya. Akala niya siguro is mga matatanda na uugod-ugod na. Tumaas ang kilay ko na para ba naghihintay ng sagot at na makabawi siya, saka siya nagsalita. Kayo po ba ang i-escortan ko? Para nahihiya niyang tanong at kanyang boses ay parang accent ng mga taga-probinsya. Oo. Mukha bang may iba pang tao kong kasama? Seryoso kong sabay bukas ng pinto at sinanyasan ko siyang pumasok. Pumasok naman siya at tinignan ng buong hotel room. Malaki rin naman ito at may king size bed. Ano palang pangalan mo? Ako po si Mina, sir. Parang nauutal niyang sabi. Ilang taon ka na, Mina? Habang inaayos ko ang gamit ko sa may lamesa. 36 na po, sir. So, mas matanda siya sa akin ng 11 years. May asawa ka ba o anak? Mayroon po, sir. Mayroon akong asawa at isang anak. Parang nahihirapan niyang sabi. Sabay abot ko ng towel na puti at bathrobe sa kanya. Sige, mag-shower ka na at hihintayin na lang kita sa labas. Parang nahihirapan mo siyang abutin ng towel at nang umubo na ako, bilang paalala wala siyang magawa kung hindi kunin ang tuwalya at bathrobe sabay talikod niya at pasok sa banyo. Bago pa siya makapasok, may sinabi muna ako. Paglabas mo mamaya, huwag ka na magsuot para hindi na ako mahirapan magtanggal. Bilisan mo na lang at ihintay na lang kita dito sa labas. Bigla naman namulang mukha niya at para bang nahihiya sabay tango at opo, sir. At sara na pintuan ng banyo. Sino nga bang hindi mahihiya sa akin? Nasa akin na raw ang lahat. Bata, gwapo, maganda ang katawan, mayaman at higit sa lahat ay successful. Kaya kahit si Aling Mina talaga mahihiya dahil akong i-escortan niya. Masyado akong bata sa kanya at iniisip niya siguro na pwede namang mas bata sa kanyang kunin ko. Kahit ako hindi ko rin alam, mas gusto ko na mas matanda ang babae sa akin. Yung tipo mga 10 years age gap kaysa sa mga kasing taon ko at mas bata pa sa akin. Siguro nga nakikita ko ang mga babae na ito bilang ang aking ina na si Juliana. Nagsimula ito na makita ko ang iniwan ng litrato sa akin ng aking ina noong mga 18 years old pa lang ako. Bigla ako nangulila sa kanya. Kaya mas hinahanap ko ang pagmamahal ng mature na babae sa kanila. Kahit panandalian lamang at sama-sama na paraan pa. Kasi pag mga kasing taon ko naman at mas bata pa masyado silang childish at bata mag-isip kaya iyon ang pinakaayaw na ayaw ko sa lahat. Halos mag 30 minutos na siya sa banyo at mukhang wala siyang balak lumabas kaya kinatok ko na siya. Mina, bilisan mo ng oras na. Parang nabigla naman siya nagsalita. Oo sir, tapos na po ako. Tumalikod na ako at pumunta sa harap ng kama. Sabay alis ng tuwalya na suot ko. At tapon ito sa may upuan sakto naman paglabas ni Aling Mina. Sabay harap ko sa kanya. Diyos ko! Bulalas niya na makita niya ako. Napahawak naman siya sa puso niya. Halika na, Mina. Mabilis na naman to. At na mauwi ka na. Seryoso kong sabi. Tumango naman siya para sumang-ayon. Makikita mo sa mukha niya na para ba siyang kinakabahan at hindi alam. Kaya ako na ang gumawa ng hakbang. Maya-maya lang ay narinig ko ang mahinang pag-iyak sa banyo at ang galing ito kay Aling Mina. Nagsuot muna ako bago ko siya kinatok. Maari nagsisi siya dahil binintan niya ang di dapat niya sa akin na ito bago sa akin lalo na at ang mga katulad niya na bago pa lang sa kalakaran na ito. Hindi na ako nagsalita at bumalik ako sa may tabi ng kama. Sabay kuha ng aking bag para kumuha ng pera. Narinig ko ang bubukas ng pinto at ang lumabas dito sa Aling Mina at muli nakasuot na siya habang ang mga mata niya ay namamaga dahil siguro sa pag-iyak. Dumiretso siya sa kama para kunin na maliit na shoulder bag niya. Hindi ako nakatiis at tinanong ko siya. Umiiyak ka ba, Mina? Tanong ko.
Hindi po, sir. Tanggi niya. Bakit ka umiiyak? Dapat, tanggap mo kung ano nangyari sa'yo. Ngayon, pinili mo ito. Sabay hagis ko ng pera sa kama na nakasobre. Tulad ng sinabi ko, dodoblihin ko ang bayad kasama ng tip para sa serbisyo mo. Naipadala ko na rin sa ahente niyo ang 10,000 at 20,000 naman ang laman niyang sobre na yan. Yung double pay mo at tip, isama ko na. Bigla naman ang bilog ang mata niya at parang nagulat dahil sa laki ng binigay ko kaagad niyang inabot ang sobre. Saka mat hinawakan niya ito at dinala sa kanya sabay harap sa akin. Salamat po, sir. Malaking tulong po ito sa akin. Nasa hospital po kasi ang anak ko ngayon at makakatulong ito para sa operasyon niya. Nautol niya sabi habang ulubos ang pasasalamat sa akin. Bigla ko naalala ang sarili ko at dala na rin ng kuryosidad, nagtanong pa ako. Bakit? Ano nangyari sa anak mo? Tanong ko. May sakit po kasi siya, sir. At kailangan niya talaga na operahan. May trabaho naman po kami ng asawa ko, kaso hindi po talaga sasapat para sa gamot niya pa lang. Kaya pinasok ko ito. Kahit labag pa sa loob ko. Nahihinya niya sagot. Ilang taon na bang anak mo? 5 taon pa lang po, sir. Parang ako lang pala noon. 5 taon din at sakitin. Ang kaibahan nga lang namin, nandyan pa rin ang pamilya niya. Samantalang ako pinamigay na lang ako ni Juliana sa ibang tao. Ganun ba? Sabay abot ko ng special calling card ko sa kanya. Ano po to, sir? Calling card ko yan. Tawagan mo ang assistant ko. May number siya dyan at sabihin mo na nirefer kita sa foundation namin para ipagamot ang anak mo. At ipakita mo lamang yung card na yan at wala ka nang babayaran sa hospital. Ang foundation namin ang bahala. Inabot niya naman ito at muli nagpasalamat sa akin na akala mo ay hulog ako ng langit. Hinayaan ko na lamang at sinabi ko na pooperahan niya ang anak niya. Maya-maya lang umalis na siya sa room ko. Umupo ako sa upuan malapit sa bintana at kinuha muling envelope na may kasamang litrato at report tungkol sa aking ina na si Juliana. Ayon dito, namatay na ang aking ama nang ako ay 4 years old pa lamang. Isa itong biglaang kamatayan, isang aksidente sa sasakyan sa edad na 26 at dahil daw nasira ang aking ina. Naalala ko pa nung bata pa ako, malinaw pa sa akin kung gaano kasaya ang pamilya namin. Hindi sumagi sa isip ko noon kung gaano kasamang epekto ng pagkamatay ng aking ama sa aking ina. Dahil nga halos wala pa akong isip noong mga panahon na iyon. Magkarelasyon daw sila noong high school pa lang ang nanay ko. Samantala nasa kolehiyo na ang aking ama at nabundi siya sa akin. 16 anyos pa lang ang aking ina samantalang ang aking ama ay 21 na. Nang tumuntong aking ina sa edad 18, dito na sila nagpakasal sa isang West. Ang aking ama natrabaho sa isang construction supply shop at ang aking ina isang housewife. Hindi kami mayaman pero natatandaan ko ang aking ina at amay masaya sa isa't isa. Matapos mamatay ang aking ama, nagbago ang buhay namin mag-ina at bumaliktad ang mundo namin. Ayon sa report, sumabay pa ito na magkaroon ako noon ng karamdaman. Nasumikap naman daw ang aking ina kung saan pinasok niya ang lahat ng trabaho kahit high school graduate lang ang natapos niya. Hindi siya tumigil. Pero ilang buwan lamang dahil lumala na ang kalagayan ko at mas kinailangan ng malaking halaga para mapagamot ako, pinasok niya rin ang pag-i-escort at pagsasama sa mga lalaki na mapera. At doon na siya nag-umpisa lumabas-labas kasama ng ibang mga lalaki. Napayukom na rin ako na balad ngayon ko lang nabasa ang report na ito. So ibig sabihin, dala sa akin kung bakit ganito ang buhay ngayon ng aking ina. Ito ay maaring pasyadong nangakailang na pangyayari para sa kanya. Dahil wala siyang halos experience sa ibang lalaki. Dahil sila lang halos ang aking ama ang nagiging magkarelasyon pero ginawa niya pa rin lamang ako para mabuhay ako. At ayon pa dito, hindi dinadala ng aking ina ang mga ini-escortan niya sa bahay dahil ayaw niya malaman ko na may ginagawa siyang hindi maganda at sa tagong room niya daw silang dinadala. Pero sa isang banda, naisip ko parang nataksil pa rin siya sa aking ama
Dahil wala pang halos 1 taon siya mamatay na gawin niya ito. Para naman ako naluluha sa akin na laman. Maaaring nabulag lamang ako nito mga nakaraang taon ng galit ko sa kanya. Dahil sa pangungulila ko sa totoo kong ama at ina, at hindi ko napansin ang sakit na naranasan ng aking ina na ipaampon niya ako. Hindi ko naisip ang kalagayan ng aking ina. Dahil sa pagkamatay ng aking ama, bigla niya lamang natagpuan ang sarili niya na kailangan piliin ang sarili na maging breadwinner ng pamilya. Nandiyan na siya na ang babayad ng mga bayarin at mga pagkakautang dala sa pagpapahospital sa akin. Hindi ko rin naisip kung paano siya nangulila ng mga panahon na iyon. Ayon dito, pinagsabay niya rin ang pagiging waitress sa umaga at escort sa gabi para lamang maipanggamot sa akin. Noong 18 ako, nagkaroon ako ng pagtatalo sa yuma akong adopted mom. Siya na ang tumayong ina ko matapos akong ipaampon ni Juliana sa kanila. Matapos ibigay sa akin ng adopted mom ko ang litrato ni Juliana para ipakilala sa akin at tinanong nila ako kung gusto ko bang hanapin ang totoo kong ina. Nagalit ako. Mabait naman ang umampon sa akin dahil tinuring nila akong totoong anak. Pero sinabi ko na isa siyang loka na siya at ang pinanggalingan niya. At wala na akong pakialam dahil inalis ko na siya sa buhay ko. Magpakailanman simula na ikamigay niya ako. At dahil doon nasampal ako ng adopted mom ko. At sinabihan niya akong ina ko pa rin siya. At dahil doon mas lalo pa akong nagsikap na mabuti para mas lalo akong yumaman. Dahil gusto ko kapag nakita kami ulit, ipapamukha ko sa kanya kung anong klaseng anak ang sinayang niya at ipinamigay. At ipinangako ko noon na hindi na ako titingin pabalik at pupulin ko na ang lahat ng koneksyon na maaring magduktong pa sa aming dalawa magpakailanman. Pero nakakalungkot mang sabihin ngayon, hindi ko na masyadong specific na argumento at dahilan bakit gusto ko siya makita. Kahit ang takbo ng buong buhay ko ngayon ay nakasalalay dito sa gagawin ko. Ang masasabi ko lang ngayon sa nararamdaman ko na isa akong tipikal na lalaki na hinahanap-hanap ang kakaiba at yakap ng aking tunay na ina. Sa paglipas ng taon, lumaki agad ako na maayos at mabilis at hindi ko kailanman kinonsendera kung gaano kahirap ang mabuhay na mag-isa ka lamang dahil 5 taon lang ang nakaraan na mawala din sa akin ang mga tinuturing kong tunay na magulang dahil sa isang aksidente. Lalong-lalo na at 20 pa lang ako nang pinasan ko ang pagmamalakad sa negosyo na iniwan nila sa akin. Wala akong naging karami ng mga panahon na iyon at matapos ako makatapos ang kolehiyo, minanage ko na ang kumpanya na ipinamana niya sa akin. At na ako nang may hawak ay napalago ko pa ito at tuluyan mula sa isang simpleng hotel and resort. Nagkaroon na ito ng branches sa iba't ibang lugar sa bansa. Ginawa ko iyon, hindi para lamang sa mga alaala ng mga tinuturing kong magulang, kundi din para kay Juliana, dahil gusto kong ipamukha sa kanya kung nasaan ako ngayon. Pero kahit na malaman ko ito, hindi pa rin ako napagod na magalit sa aking ina. Ayon dito sa report, sinubukan daw uli ng aking ina na makipag-ugnayan sa akin. Pero nalaman ko na huli na daw siya dahil pumunta kaming Amerika para doon pansamantala kaming manirahan. Dahil doon hindi na siya muli nakapagparamdam. Napapanggap lamang ako noon na hindi ko naririnig ang tungkol sa kanya at ang pakiusap ng yuma akong ina. Inahan na hanapin ko siya at makilala ko siya. Pero hindi ako sumasagot at hinahayaan ko na lang at palagi akong umaalis ng walang salita. Sa tingin niya, naging masaya ang buhay ko sa umampon sa akin at maayos kaya hinayaan niya lang ako. Pero kahit malaman ko na ito, ang galit ko ay hindi na lang ganun kabilis na mawawala. Kahit nahayaan ko ang buhay ko ngayon ay hayaan na lamang magpatuloy at ang mga alaala na iyon ay burahin ko na lamang at hayaang makalimutan. At ngayon, hawak ko na naman ang isa pang envelope simula nang dumating ako sa Pilipinas at buksan ito ay hindi ko na ulit tinignan na laman dahil sa galit na namumuo
Sa pagkatao ko, gusto ko patayin ang mga lalaki na ito na nagpapakasasa sa aking ina. Sa mga sumunod na mga gabi, hindi ako makatulog sa nakikita ko mga larawan. Ang litrato ng aking ina na nakikipagpasaya ng paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Ang huling litrato niya kung saan nakatingin lang siya sa isang kamera at malungkot ang muka habang may butil ng luha sa muka. Ang paulit-ulit na nakikita ko sa harapan ko. Ang mga tanong ko ay nakasagot ko kung bakit napunta sa ganoong kalagayan ng aking ina. Nalaman ko na hospital daw ako noon dahil maganda ang aking ina. Inalok siyang mag-shoot ng isang indie film scene kung saan siya ang gumanap na double ng isang kilalang superstar sa Pilipinas. Dahil sa dala ng pangangailangan, napapayag siya. At ang litrato na iyon, ang paulit-ulit na bumabalik sa aking konsensya. Ang mga akala ko na pilit nagpapadala na ang aking ina ay isang masama at napaka-irresponsableng babae na nawala. Wala pa kasi akong ibang nakitang bagay noon kung sa mga patunay na nagawa niya lamang iyon para madugtungan pa ang aking buhay. Hindi ko na maalala kung kailan ko ulit nakita ang aking ina sa personal at sa mga litrato pa lang ulit ko siya nakita. Ang mga litrato na ito napapaalala ng sakripisyo niya para sa akin. Ngayon ay nagugulat ako sa sarili ko kung paano ako nakukonsensya. Ang akala ko na wala na lahat ng pagmamahal ko sa aking ina at nabura na sa aking isip at puso at ang tanging natira na lamang ay galit. Naging masyado akong unreasonable. Palagi kong iniisip na hindi ko na siya kayo muling makikita pa at ang mga panahong totally na wala na ako ng kahit konting bakas na makikita pa kami, hinayaan ko na lamang at nagkipit balikat na lang ako. Pero ngayon, hindi na mapakali ang aking isipan matapos ko muling makita ang mga imahe na ito ng aking ina. At kinonsensya ako nito at sa unang pagkakataon, nag-umpisa na ako mag-isip. Ano ba ang naging buhay ng aking ina makalipas ang 20 years na mawala ako sa kanyang tabi? Ang buhay niya ba kahit na paano ay bumuti? O baka naman naging mahirap? Gaano kalaki ang pinagbago niya? O siya pa rin ba ngayon ang babaeng nakikita ko sa mga litrato na ito? Matapos ang ilang araw pagdating ko mula sa Amerika, alam ko kailangan ko na magumalaw at alamin kung ano nangyayari sa kanya. Mayroon pa naman akong napakaraming oras habang nababakasyon ako ngayon sa negosyo ko. So ang sumunod na ginawa ko, tinawagan ko ang aking sekretary at sinabi ko na may aasikasuhin lang ako sa mga hotel and resort at emergency kaya hindi muna makakabalik sa trabaho ko. Juliana, aking ina, hintayin mo lang ako. Magkikita na tayong muling dalawa. Kinabukasan, habang dumidilim ang paligid, umalis na ako sa aking kwarto at sumakay sa aking kotse. Ako ay nagmamaneho sa paligid habang tinitingnan ng mga landmarks kung saan ang binibigay sa aking address at pinuntahan ko ang bahay ng aking ina na binigay nila sa akin.